Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ang balita ngayon na kung saan sobrang nasupalpal, nabulaga, napahiya si ex-Senator Trillanes sa mga pahayag ni Ombudsman Boying Rimulya. Okay to. Title, Trillanes itinanggi, Rimulya umamin sa pakikipag-usap sa mga investigador ng ICC. Ito. Mariing itinanggi ni dating Senador Antonio Trillanes IV na may naganap na mga pagpupulong kaugnay ng International Criminal Court sa panayam sa kanya ni broadcast journalist Jessica Soho noong March 1, 2026. Nang tanungin siya hinggil sa aligasyon ng 18 dating sundalo tungkol sa umano'y sikretong pakikipagpulong sa mga ICC investigators, diretsahan ang kanyang sagot. Sabi niyo, wala pong mga ganyang mga meetings. Ang ginagawa kasi nila kumo ngayon ay nasa hot water si Saldico, parang madampihan ka lang ni Saldico, parang nasa impyerno ka na. Yan sabi niya, walang ganyan meeting. Iginiit ni Trillanes na walang katotohanan ang paratang na may naganap na koordinasyon o pagpupulong sa ICC. Recorded yan Recorded. Salamat na lang at na-interview siya ni Madam Jessica Soho. Ito naman. Boying Rimulya naman. Ngunit kinabukasan, March 2, 2026, mismo si Ombudsman Jesus Crispin Rimulya ang umamin na nagkaroon sila ng pag-uusap ni Trillanes noong 2025 at ipinakilala sa kanya ang dalawang personnel ng ICC. Ani ni Rimulya. Ito. Believe din ako kay Boying, Ombudsman Boying Rimulya. Thank you, sir, for your honesty. Yan ang lalaki. May salita. Sabi niya, sinabi ko na kausap ko. Ani ni Rimulya, totoo yun. Nakipag-usap ako kay Trillanes. Pinakilala niya sa akin yung ICC, yung dalawang personnel na ICC. Kasi nga, meron kaming usapan na ang testigo ay dapat protektahan. Dagdag pa niya. Sinabi ko, nakausap ko, ano ngayon? Tapos na ata yung pangyayari noon, 2025. Yun, nung kinausap namin after March. Ayon kay Rimulya, naganap ang pag-uusap matapos maihatid sa The Hague si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito yung naunang pagtanggi noong 2025. Matatandaan ang noong March 20, 2025 sa pagdinig ng Senate Panel on Foreign Affairs na pinamunuan ni Senator Amy Marcos, maring itinanggi noon ni Rimulya bilang Justice Secretary na may anumang komunikasyon o tulong ng pamahalaan sa ICC. Aniya noon, we did not assist the ICC whenever had contact with them. So, makikita nyo, itong ating mga opisyales, niloloko nilang taong bayan, but God has a way of exposing the lies. So, salamat at may mga 18 Marines na nagsabi ng katotohanan. Kaya, dahil nabubuking sila, napipilitan silang umamin. Okay. Tingnan natin people who reacted. 19,000 ang nag-react. 14,000 ang tumatawa. 2,300 ang galit. 2,200 lang ang nag-like o sumang-ayon kay Boying Rimulya. Basa tayo sa mga comments. Jofel Delgado, ha. Mag-usap kayo para maganda ang script.
Sa bandang huli, sila din ang magsisihan at magdidemandahan. Yan. Baynora Gayaw, your script is not scripting. Marvin Lopez, sablay yung group effort. Yung isa umamin, yung isa tumanggi. Ramel Ikot, tama, sakto yan. After ni Bangag administration, may kalalagyan kayo. Apple de Guzman, ending yan, sila-sila na mismo ang mag-aaway at magdemandahan. Malapit na tayo sa exciting part. Oh. Eduardo Tamayo, the end is near. Karma is real. And now, napakanta tayo, tuloy tayo. The end is near. And so I face the final curtain. My friend, I'll say it clear. I'll state my case, of which I'm certain. I live a life that's full. I traveled it in every highway. And more, much more than this, I did it my way. So, malapit na talaga ang katapusan. I don't know kung hanggang kailan yan. So, sabi nga ng ating Tatay Digong, there will always be a day of reckoning. Malapit na po tayo. Konting tiis na lang. Ganyan naman ang mga bida, di ba? Nagpapabugbog muna. Then in the end, sikat ang bida. Oh. Ganyan din ang ating Tatay Digong, ang ating BP Sara. Binubugbog nila ngayon. Sige, bugbugin nyo lang. Darating ang panahon, paggulong ng palad. Oh. Gulong ng palad ay buhay, ang buhay ay gulong ng palad. Ang hantungan ay kapalaran, kung minsa'y nasa ibabaw. So, good luck po mga ang ating ombudsman at dating senador. Sana mag-usap kayo ng maigi para hindi na kayo mabuking sa sunod. Bigyan natin itong reaction, opinion, itong post ni Dare to Us 5 minutes ago. Sabi dito, Senator Amy R. Marcos, please make sure magkaroon ng Senate investigation. Kasi lumalabas ngayon, ang Senate President, sabi niya, I will not dignify that kind of accusation. May pabiro pa. Baka hanapin sa akin ng misis ko yung 5 maleta eh. Dinala sa patawa-tawa. But the allegation is very serious. Hindi lang siya, may iba pang mga senador na pinaratangan na nakatanggap ng maleta. Ang Senate Blue Ribbon Committee Chairman naman, mahirap magpatawag ng pagdinig kung lacking in believability. Hindi ka bilib-bilib ang kanilang mga akusasyon. So ito, hindi nagpapatalo si Senator Amy. May official statement siya. Sabi, this is not about whether the affidavits of the 18 former members of the AP deserve to be dignified. When accusations of such seriousness are made under pain of perjury, the duty of our institution is not to ignore them, but to examine them. Kasi, ang gusto nila, ignore. Deadma. Lousy script. Ano pa? Hindi pang award. Kalimutan nyo na yan. Mag-move on na tayo. Parang gusto, ganon ang gusto nila eh. Indeed, they claim that 802 billion pesos of physical cash passed through a single person in a span of just 2 years is incredible. However, precisely because there are doubts as to the veracity of the claim, then all the more reason to allow the affiants to fully explain and substantiate
substantiate their allegations under scrutiny. An inquiry protects not only the public interest but also the reputations of those accused. Should the investigation ultimately reveal that the allegations are fabricated, then justice equally demands that those who maliciously drag the names of others into controversy to be held accountable. The Senate should not allow the reputation of several of its members, including the Senate President himself, Limang Maleta, to be smirched if such is the case. Whether the allegations are proven true or exposed as false, truth can only emerge through investigation. The question therefore remains, why should there be any fear of an inquiry? Ang ganda ng tanong, ano? Salamat po, Senator Amy. So, sinasabi, parang imposible daw, sinasabi ni Senator Lacson, na yung 800 billion pesos, imposible na ma-deliver in just a span. Kasi sinasabi ng mga Marines, nagsimula at ang delivery, correct me if I'm wrong ha, September of 2022 hanggang mga middle of July, bago pumutok yung flood control controversy. Imposible, sabi, na yung ganyang kadaming pera, ma-deliver nyo lahat. Sabay ng mga Marines, halos araw-araw sila nagdi-deliver. So yun, ang hindi ka panipaniwala. Sinasabi ni Senator Amy, yun nga, halos hindi ka panipaniwala, di dapat imbestigahan. Para kung gumagawa lang ng kwento itong mga ex-Marines na ito, malalaman natin through investigation na dapat silang maparusahan. Di ba? Bakit? Kailang. Isa pa, sabi niya, dapat ang reputasyon ng Senado na kasama ang Senate President and 3 others na akusahan, dapat protektahan. The only way to protect the Senate, the only way to protect the reputation of the Senate President, sino pa yung Legarda, Mark Villar, I think Erwin Tulfo, correct me if I'm wrong. Kasi sabi ni Attorney Baligod, si Erwin Tulfo, nakatanggap siya ng maleta noong congressman pa siya at ngayong senador na, nakatanggap pa rin. Yun ang narinig ko kay Attorney Baligod. So, the only way to protect the reputation of the Senate and its senators is by conducting an investigation para magkaalaman. And I agree ako kay Senator Amy. So, ang tanong, bakit? Sabi niya, why should there be any fear of an inquiry? Bakit kayo takot? Imbestigahan. Di ba? Napanood ko yung interview ni Ma'am Jessica Soho sa Selected Marines, mga anim lang ata sila, kasama si Attorney Baligod. Direct na tinatanong ni Ma'am Jessica, yung pag-deliver nyo kay Presidente, paano yun? Very clear yung sabi ng isang sarhento na 5 maleta yun, ma'am. Sinuportan ng isa, ma'am, to support yung claim ni Sergeant, kami po ang nagsakay ng 5 maleta na yan doon sa Lexus na bulletproof at i-deliver doon sa saan bahay ba yan ni Presidente? Yes, ma'am. Sa tabi ba yan ng lake? Yes, tabi ng lake. Sinong nakatanggap? Basta ito, yung interview na lang kay Attorney Baligod. Sandro Marcos daw ang tumanggap. So, may picture sila.
picture sila na nandun Sandro Marcos tumanggap ng maleta at meron pa rin daw picture kasama ang presidente, picture. Kailang hindi pa ipinapakita ni Atty. Baligod. Maro. Itong si Atty. Baligod, marami siyang bala, hindi niya inilalabas lahat. Galing.